So, ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa panonood. Ang eksena, panonood, at aliw. Nakita, tinignan, titigan. Ano nga bang pinagkaiba ng tatlo? Nakita, kung di sinasadyang dumaan sa paningin. Tinignan, kung may intensyon na pagmasdan. Titigan, ito ay matamang pagtingin o may intensyon ding pagmasdan. Eksena. Ang eksena ay isang kaganapan o pangyayari. Ayon sa aking nakalap, ang mga eksena or scene na ating natutunghayan ang nagdadala sa mga manonood sa isang dimensyon na maaring tiwalag o bahagi ng kanyang realidad. Katulad nga ng mga nangyayari sa mga telenovela, sa mga pelikula, yung mga scene doon is pwedeng bahagi ng mga karanasan mo or mga nangyari na sa buhay mo. Panonood. Lumilika tayo ng pantasya, natututo tayong umasa, gumagawa tayo ng sarili nating trip. Sa panonood, nagagalit tayo, natutuwa, nalulungkot, napapaiyak, napapahalakak, at kung minsan ay natatakot. Aliw. Sa imahe ng salitang uzisero, may aliw ang panonood ng bawat tagpo. Mga meron tayong nakikisawsaw sa takbo ng bawat eksena. Halimbawa na lang sa mga pinapanood natin, sa mga telenovela, syempre hindi natin mapigilan na makisawsaw sa mga scene na nakikita natin, di ba? Larangan ng paglalapat. Dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan na hahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang tagpo sa dula ay paglabas-pasok sa tanghalan ng mga tauhan. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mga mandudula, dramatista o dramaturgo. Siyempre, ang dula ay may sangkap. Ang dula ay mayroon ding mga sangkap. Ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. Sa simula, mamamalas dito ang tagpuan, tauhan, sulyap at suliranin. So, simula, makikilala natin yung mga tauhan. Dito natin makikita yung problema ng isang storya at o suliranin. Gitna, matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdulan. Kung ihalin tulad natin ito sa Ingles, ang gitna ay tinatawag na climax. Dito natin natutunghayan ang kasukdulan ng storya. Wakas, matatagpuan naman dito ang kakalasan at kalutasan. Dito, nilulutas na ang problema sa simula. Dulang panlibangan. Senakulo, makulay na pagsasadula sa buhay o pasyon ni Jesucristo. Moro-moro, dulang naglalarawan sa makulay na pakikipaglaban ng mga Kristiyano sa Moro. Kadalasan at palagi, ang nananalo dito ay ang mga Kristiyano. Kartilyo, may hahain tulad ito sa mga puppet show. Zarzuela, isa itong melodramang musikal na may tatatluhin yugto. Panunuluyan, pagpapakita ng eksena kung papaano nakikituloy si Jose at Maria sa mga bahay-bahay na kalaunan ay patutuloyin sa sabsaban upang dun isilang si Jesucristo. Ginaganap ito tuwing Pasko. Tibag. Dulang pinapakita ang mga eksena na pagpapatibag na Reyna Elena ng mga kabundukan upang hanapin ang banal na krus sa pinagpakuan kay Jesucristo. Pelikula. Ang pelikula, kilala din bilang sine at piniglakang tabing, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Dahil naging pangunahing tagapamagitan para sa pagpapakita ng mga gumagalaw na larawan ang litratong pelikula sa kasaysayan, kadalasang tinutukoy ang larangang ito ng akademya bilang ang pag-aaral ng pelikula. Noong 1919, unang masilayan sa pinalakang tabing ang unang pelikula. Si Jose Nepomuceno, siya ang unang nagdirehe ng pelikula. Dalagang Bukid ang titulo ng nasabing pelikula. Si Atang de la Rama naman ang pangunahing artista na gumanap sa nasabing pelikula. Telebisyon. Ang telebisyon o tanlap,
panaw plus diglap ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at pagpapadalang pantelebisyon ang katagang ito. Ayon sa aking nakalap, ang panonood ng telebisyon ay kinokonsidera bilang pangunahing paraan ng komunikasyon. Bakit nasabing pangunahing paraan ng komunikasyon? Dahil sa panonood ng telebisyon, dito tayo natututo ng iba't ibang salik. Dito tayo nagkakaroon ng impormasyon tungkol sa iba't ibang balita sa ating bansa at iba pa. Mga paalala sa panonood. Dapat na maging kritiko at bukas sa mga bagong karanasan na maaaring makuha sa panonoorin. Ngunit bago maging isang kritiko, mahalagang taglay ang mga unang karunungan sa basikong elemento ng genre na susuriin kung paano ito nabuo. Gayon din ang layunin nitong taglay. Pumili ng nais panoorin. Kung may opsyong papipiliin ng panonoorin, bigyang laya ang sarili na piliin ang gusto. Siyempre, yung gusto natin yung papanoorin natin, alangan namang takot tayo sa horror movies ay napapanoorin natin, baka mamatay tayo na maaga. Alamin ang basikong impormasyon ukol sa panonoorin. Ang pag-alam sa basikong impormasyon ukol sa panonoorin ay pangunahing paghahanda sa gagawing panonood. Pamagat. Pangunahing mungkahi na alamin ang pamagat ng panonoorin. Panahon kung kailan ipalalabas ang panonoorin. May relasyon ang panahon kung kailan ipinalalabas ang isang panonoorin sa umiiral na politika, ekonomiya, moda at trending bukod pa sa paksang nilalaman ng istorya ng palabas. Halimbawa na lang sa Pasko, syempre, Pasko kailangan nagsasaya tayo. Dapat ang mga pinapalabas dito ay yung mga nakakatuwang palabas, hindi yung mga nakakatakot. Hindi ito tugma sa season o sa panahon. Lugar ng panonooran. Kayong maginhawa at higit na nakatitipid ang panonood sa bahay, isang kakaibang karanasan na magtungo sa mga tanghalan, teatro, estudyong pang telebisyon at mga sinehan. Rating or censorship o pagmamarka sa kaangkupan ng paksa na lalabas sa edad ng manonood. Dito, nakaantabay ang MTRCB o Movie and Television Classification Board. Sila ang sumasala at nagbibigay ng karampatang klasifikasyon sa panonoorin. Gawat at pagkilalang tinanggap ng panonoorin. May mga panonoorin sa panimula ay tila walang kadating-dating. Ngunit kapag nabatid na ito ay nagtamo ng mga gantimpala o kaya ay pagkilala, nakapagpapatas ito ng interes at hikayat sa panonood upang tangkilikin ito. Italaga ang sarili sa panonood. Samantalang kaakibat ng panonood ng maglibang, ang pagtatalaga sa sarili ay pagkakataon na pasisimulan ang pagiging makabulan panglalo ang gagawing panonood. Magsulat ng kritisismo. Ika nga ng marami, higit na nakikintal sa isip ang anumang ideya na isinusulat. Katulad sa mga paaralan, pag pinapanood tayo ng mga palabas ng ating mga guro, binibigyan nila tayo ng pagkakataong magsulat ng reaction paper o ating reaction sa mga papel sa napanood nating pelikula. Mungkahing balangkas na panunuri sa isang panonood. Una, pamagat ng pinanonood, genre na kinabibilangan. Pangalawa, petsa o lugar na pinanonooran. Pangatlo, sumulat at direktor. Pang-apat, tagapagtaguyod. Panglima, naglapat ng musika at temang awitin. Pang-anim, gawat at pagkilala ang natanggap. Pang-pito, buod ng napanonood. Pang-walo, mga piling pahayag na naibigan at kahulugan. Pang-siyam, pinakamahusay na gumanap. Pang-sampu, kaangkopan ng background. Pang-labing-isa, mga simbolo o pahiwatig. Pang-labing-dalawa, mga aral na napulot sa panonood o napanood. At pang-labing-tatlo, rekomendasyon. Ayun lang po at maraming salamat.